May magandang balita ang Department of Energy sa mga kababayan natin sa Mindanao. Sa susunod na linggo, iiksi na raw ang oras ng brownout sa Mindanao at lalo na pagsapit ng tag-ulan. May ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Mababawasan ang oras ng brownout sa Mindanao sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Mula sa average na 6 na oras kada araw nitong nakaraang 7 araw, magiging 4 na oras na lang daw ito sa susunod na linggo dahil gumagana na uli ang isa sa 2 power generator ng SEAG State Power na operator ng 210 megawatt Mindanao Coal Power Project. Sa Hunyo, magiging average na 2 oras na lang ang mga brownout dahil magagamit na rin ang isa pang unit ng electric generator ng SEAG. Nitong Pebrero ay nasira ang mga generator ng SEAG na malaki ang naging epekto sa power supply sa Mindanao. Ayon kay Secretary Petilla, pagdating ng tag-ulan ay tiyak na maiibsan na ang mga power interruption sa Mindanao. Una, dahil nababawasan ang power consumption kapag malamig ang panahon. At pangalawa, tumataas din ang power generation ng mga hydroelectric power plants. Makikipag-ugnayan din daw ang DOE sa PISAM at mga electric cooperatives para mas maagang maipagbigay alam sa publiko ang schedule ng mga brownout. Sa ganitong paraan ay mas mapaplano daw ng mga residente ang pang-araw-araw nilang buhay. Nilinaw din ni Secretary Petilla na di naman buong Mindanao ay nakararanas ng matinding brownout. May mga area daw na wala o minimal lamang ang brownout gaya ng Bukidnon at Agusan del Sur. Ayon sa nakalap ng GMA News, umaabot sa 12 oras ang brownout sa North Cotabato, 10 oras sa Zamboanga City, 9 na oras sa Zamboanga del Sur at 6 na oras sa Davao City at General Santos. 5 sa 11 petroleum areas na inaalok ng gobyerno sa mga investor para sa exploration ay nasa West Philippine Sea. Ayon kay Energy Secretary Petilla, ang mga area na ito ay nasa loob ng teritoryo o yung tinatawag na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At kung aalma raw ang China, ay dadalhin nila ito sa United Nations. Ang alok ng gobyerno ng mga areas for petroleum exploration ay may layuning suportahan ang lumalaking energy requirement ng bansa kasabay ng paglago ng ekonomiya. $165 billion ang inaasahang papasok na investment mula sa petroleum exploration. Di pa kasama ang commercial gains na makukuha ng bansa. 150 million pesos naman ang inaasahang papasok na investment mula sa coal exploration. Ang Philippine Energy Contracting Round ay proseso ng DOE para sa transparent at competitive awarding ng mga kontrata. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Makati. Balik sa UPIA. Maraming salamat, Lay Alves.